O mga kapatid, mga magulang, ito ang mensahe ng Panginoon sa 2025. Ito ang mensahe ng Panginoon sa John 3:16. Yan, basahin ninyo sa Bible. Yung John 3:16, yan ang binigay ng Panginoon. Pumunta dito ang kanyang anak para tubusin ang mga tao sa sanlibutan para hindi sila mapahamak, hindi magkasala. Tingnan nyo sa Bible, John 3:16. Makikita nyo, mababasa nyo. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Liligtas tayo ng Panginoon. Kasi mahal tayo ng Panginoon eh. Yun, mahal tayo ng Panginoon. Kaya basahin ninyo yun na binigay ng mensahe ng Panginoon itong 2025. Itong taon na ito nga darating. At pag nabasa ninyo yan, ang Holy Spirit mangungusap sa inyo. At ang Holy Spirit, i-guide na kayo ng Holy Spirit, magpapalain kayo ng Panginoon. Pag ito'y nabasa ninyo, tapos magbukas kayo ng Bible, pag nabasa niyo salita ng Diyos, tuloy-tuloy ang pagpapala sa inyo, ibibigay ng Panginoon itong 2025 sa taon na ito. Yan yung nabanggit ko kanina, yung John 3:16. Tingnan nyo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, mula nung nabasa ko ito, talagang pinamuhay ko ito, nga mga verse na ito, pinanghawakan ko. Totoo ang Panginoon. Pag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At bibigyan tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon, nandoon, sasamahan na tayo ng Panginoon. Hindi tayo niya iiwan sa lahat ng bagay ng ginagawa natin sa mundo. Tutulungan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay. Ang Panginoon ang kasama natin. Hindi tayo pababayaan dahil mahal tayo ng Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kananayan. Ginamit lang ako ng Panginoon dito sa Merry Christmas, Happy New Year sa inyo lahat, mga nanay. Itong 2025, ginamit ako ng Panginoon. Nagkaroon ako burden sa mga nanay, sa mga kabataan, mga anak na halos napapasama na sa mga nangyayari sa mundo. Kasi nakikita ng Panginoon ang mga kabataan ngayon ay marami na napapasama, marami na yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon yung ginagawa nila. Kaya ginamit ako ng Panginoon dito para ipangaral sa inyo ang mensahe nga binibigay ng Panginoon sa akin, kasi nagkabarden ako sa mga nanay, nagkabarden ako sa mga kabataan, lalo na yung bagong mga bata ngayon, lumalaki sila, nakikita ko, sumasakit ang puso ko pag nakita ko sila na iba na ang mga pinagagawa nila. Kaya sa 2025, nagbigay ang mensahe sa akin na magsalita ako dito para sa mga kananayan dito sa Pilipinas. Bagamat hindi ako marunong mag-English, kaya Tagalog na lang. Ito yung mga payo ko sa inyong mga nanay. Bago kayo matulog, mag-pray kayo sa Panginoon. Pagising nyo sa umaga, mag-pray din kayo. Tapos ipag-pray nyo yung anak nyo para hindi sila mapahamak, hindi sila mapasama. Kasi nakikita ng Panginoon ang mundong ito, marami na ang mga taong nagkakamali, nagkakasala, na naliligaw na, nalilis na ng landas, at walang iba magpapayo kung hindi kayo mga magulang. Kasi nakikita ko rin ang mga bata ngayon na mga 1 year pa lang matututo na sila nagsiselfon. Dapat sila ay maturuan ng magandang asal, kasi para hindi sila mapasama. Kasi sa cellphone, marami na napapanood ng mga bata ngayon sa cellphone yung hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Nakikita ko yon kasi pag nakikita ko yung bata nga puro cellphone ang hinahawakan,
nagkakaroon ako ng burden sa kanila, sumasakit ang puso ko. Sabi ko, kung anak ko lang ito, mapapayuhan ko. Kaya lang, siyempre hindi ko naman anak. Kaya mga magulang, mahal ko kayo sa Panginoon, kaya ginamit ako ng Panginoon para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, pati yung mga anak ninyo, pati mga kabataan sa Pilipinas na ito. Hallelujah, purihin pong Panginoon. Ngayon, payuhan ninyo mga anak niyo, mga kapatid. Turuan ninyo manalangin ng umaga, pagising, manalangin, turuan ninyo. Tulad ng ginawa ko noon, yung mga anak ko, tinuruan ko sila yung Bible bago kami matulog, o tapos kumain, bago kami matulog, tinuturuan ko sila sa Bible, mga verses, nagbabasa sila bawat isa. 7 yung anak ko, mga kapatid. Malilit pa sila, tinuruan ko sila magbasa ng Bible. Tinuruan ko sila kanya-kanya verses, magbabasa sila bago matulog. Ngayon, yung tinuro ko sa kanila, nakita ko naman ngayon, nung lumaki sila, nakita ko na nagbabasa sila ng Bible, nakita ko na mabait ng mga bata kasi may takot na sa Diyos. Kasi ang mga anak ko noon, talagang tinuruan ko sila, dinisiplina ko sila, tinuruan ko ng salita ng Diyos. Ngayon, ang nakikita ko sa mga kabataan ngayon, iba na ang mga takbo ng kabataan ngayon. Nahaawa ko sa kanila kasi ang mga anak ko iba talaga, at saka iba ang nakikita ko sa kanila. Kaya nagkaroon ako habag, awa sa mga bata ngayon. Ang mga bata ngayon, pag sinabihan ng magulang, "Oh anak, kain ka na," minsan ang magulang sasabihin pa, "Oh kuya, ate, ganito." O dapat hindi nagsasabi ng magulang ng ate, kuya, dapat sabihin sa pangalan. Kasi mga bata ngayon, rebelde na. Kapag kinausap ng magulang, pasasagutin pa magulang, wala na pangungupo. Diba? Mga bata ngayon, wala na pangupo kasi nakakalimot din ang magulang na magturo sa kanilang mga anak. Dati kasi noon ang mga bata noon nangungupo. Ngayon, iba na ang sagot sa magulang, lumalaban. Tapos kausapin lang ng magulang, payuhan. Ang sagot nila ay matapang pa, malakas pang boses sa magulang. Nakikita ko rin ang mga nanay, parang natatalo na sa mga anak. Anak lang natin sila, mga kapatid. Dapat tayo ang galangin ng mga anak natin. Kasi para sila pagpalain ng Panginoon. Kasi ang anak ngayon, pag lumaban sa magulang, hindi pinagpapala ng Panginoon yun. Lalo sila mapapasama. Yan. Kaya ito, mga payo ko sa inyo mga magulang, dahil naawa ko ngayon sa mga kabataan na nakikita ko sa daan, sa mall, nakikita ko na mga namamasyal, lumalaban. Minsan may nasalubong ako, mag-ina, malaki na rin anak niya eh. Tapos nasalubong ko, kasi doon sa mall, minsan na mayroon ako nalakad, nasalubong ko yung anak niya, pinapayuhan. Alam mo ang sagot? Pabalang. Kaya nasasaktan ako. Sabi ko, bakit ganun yung magsagot? Sabi ko, ganun. Ba't sumasagot sa magulang na ganun? Ang sakit na ramdaman ko. Masakit sa puso ko. Alam ko, nasasaktan din kayo sa mga sagot ng mga anak ninyo. Nasasaktan kayo, alam ko yon. Kasi magulang din ako. Pag pinayuhan mo yung anak ngayon, hindi pinapansin, rebelde. Paano? Kulang ang payo, kulang ang turo ng magulang sa kanilang mga anak. Kaya yun, mga kapatid, turuan ninyo ang mga anak ninyo ng magandang asal para hindi sila mapasama. Kasi itong 2025, hindi natin alam. Baka mamaya, ang Panginoon, di ba, marami na ngayon ang nangyayari, mga disaster, mga nangyayari sa mundo, magulo na. Kasi nakikita ng Panginoon ang mga tao, mali na ang pinagagawa. Dahil ang Panginoon, mahal tayo ng Panginoon, hindi pa siya dumarating. Kasi gusto pa niya na tayo ang mga tao ay magbago. Kaya ito, ewan ko bakit ako nagkabardi ng ganito, magsalita dito. Siguro ang Holy Spirit na nag-udyok sa akin na magsalita dito. Kasi hindi naman ako makapangaral sa inyo sa isa-isa. Hindi ko na pwede isa-isa ng mga bahay. Kaya dito, makikita ninyo ito, maririnig ninyo,
makikita ako ninyo na nagsasalita dito para marinig nyo lahat ng mga nanay dito sa Pilipinas, pati mga anak. Mga anak, kung sino man kayo, alam kayo ng Panginoon, mahal na mahal kayo ng inyong magulang. Mahal na mahal kayo. Kaya, mahal ko rin kayo mga anak kasi ayaw kong mapahama kayo. Dahil ang magulang ninyo, hindi yan umiimik, pero mahal kayo ng mga anak nyo. Napapagalitan kayo, pero sumasagot kayo sa magulang. Hindi maganda yun kasi naririnig tayo ng Panginoon. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, ng Holy Spirit na sa atin, kasama natin siya. Ngayon, pag sinagot ninyo yung magulang ninyo, nagdadamdam ang Panginoon, nasasaktan ang puso ng Panginoon. Kaya, mga anak, kung sino man kayo, mahal na mahal ko kayo. Kasi nagkabar din ako sa mga kabataan ngayon. Halos mapaiyak ako pag mayroon ako narinig nga nagsasalita ng bad sa kapwa niya, sa magulang, na nasasaktan ako, masakit. Ako nga, tao lang nasasaktan, Panginoon pa kaya, di ba? Mga kapatid. Kaya mga anak ninyo, bigyan nyo ng payo, bigyan nyo ng payo na ano yung sa Bible, turuan ninyo para sila ay makakilala sa Panginoon. Hallelujah po rin po. Ayan, mga kapatid ko na mga nanay, papatuko sa inyo. Mabuti pa nga kayo, dalawang mata ninyo, nakakita pa kayo maliwanag. Pero ako sa totoo lang, isa kong mata, wala na ito, bulag na. Kasi nananahi ako noon nung di pa ako Christian, hanggang alas 2 ng madaling araw, nananahi pa ako para kumita, para may pambiling pagkain. Kaya nagkaganito ang mata ko na ano siya na overpatig, glaucoma, nagka-glaucoma na kasi sa nagpa-check up sa doktor. Sabi ng doktor, anong ginagawa mo nanay? Sabi ko nananahi. Kahit inaantok ako, nagnanahi pa rin para kumita. Tapos sabi ng doktor, ay bawal ang napupuyat. Sabi niya, bawal yung pag inaantok na, dapat to itulog. Sabi ng doktor. Ngayon nagka-glaucoma na ako, isa kong mata, hindi na pwede. Kahit operahan pa ito, hindi na rin pwede, hindi na makakita. Ang sabi ng doktor, operan daw ako, alis na yung mata ko, papalitan ng bula. Ngayon, ang sabi ko, ayaw ko na. Kasi bula lang pala ipapalit, hindi rin ako makakita. Sabi ko, pagkatiwala ko na lang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon nagbigay sa akin ng mata, sabi ko, ang Panginoon din ang magpapagaling sa akin. Hindi ako pababayaan. Alam mo mga kapatid, yung mata kong isa, nag-isa na lang mata ko, pero pag nagbasa ko ng Bible, ang liwanag-liwanag na nakikita ko. Isa lang ang mata ko. Tapos ang isa pa, ginagamit din ako ng Panginoon sa church, nagsisharing upang para lumakas ang spiritual ng bawat isa sa amin. Ayaw ko na nga yun dapat tanggapin kasi isa na lang ang mata ko. Pero wala akong magawa dahil yun binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko naman pwede tanggihan yung mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko pwede tanggihan kasi ginagamit ako ng Panginoon dati. Kaya kahit isa na lang ang mata ko, nagsishare pa rin ako ng gospel sa mga kapatiran. Yan, purihin pong Panginoon. Ngayon, mga kapatid ko, mga magulang, nawa, magbasa kayo ng Bible kasi ito ang mas mahalaga sa buhay natin. At kung sino man yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, mag-pray kayo, umikitulong sa Panginoon para kayo din ay mabago ng Panginoon. Para magbagong buhay ninyo, magpapalaing kayo, ibibigay ng Panginoon sa inyo ang mga hinihingi nyo, mga pagpapala. Dahil naranasan ko yan mga kapatid. Para yung mga anak ninyo, maturuan ninyo ng magandang asal. Para sila ay maligtas din. Lahat tayo ay maligtas. Mahal tayo ng Panginoon. Sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Marami na mga disaster na nangyayari. Diba sa ibang bansa kung ano nangyayari. Tapos sa Pilipinas, magulo na. Diba ang mga nangyayari sa kaya ako, alam mo mga kapatid, ito pa. Totoo ko rin sa inyo. Nung hindi pa nag-COVID na, yung nag-COVID na siyempre bawal, no? Bawal na lumabas kasi COVID. Pati matatanda bawal. Ngayon, natulog ako.
mayroon tumatawag sa akin, anak, anak, sabi niya 3 beses. Ngayon, napakinggan ko yun, nagbangon ako. Sabi ng tinig, anak, anak, ipanalangin mo ang buong mundo. Nung ano yan nung hindi pa COVID. Nung COVID yun. Tapos, nanalangin naman ako. Napakit-pikit pa nga mata ko. Pipipiri ko, ang laki-laki ng buong mundo, hindi ko naman kaya. Hindi ko kaya, sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Ang laki mundo hindi ko alam mga pangalan ng mga bawat bansa, hindi ko alam mga pangalan. Ang laki-laki ng mundo, hindi ko kaya. Sabi ko, Lord, turuan mo ko kung anong gawin ko. Ang sabi po sa akin, anak, manalangin kayo na walang patid. Sabi gano'n. Yung palang panalangin ng walang patid, mula Lunes hanggang Sabado hanggang Linggo, walang patid. Ngayon, tinuruan ako ng Panginoon gumawa ng online prayer na online sa cellphone prayer. Ngayon, nung pinagawa ko ng Panginoon ganito, nagpaturo ko sa anak ko, dahil matanda na ako, hindi ko naman alam ganyan, paturo ko sa anak ko. Pinagawa ko ng Panginoon ng online intercessor. Ngayon, nandito na kami ngayon. Tapos nag-pray din ako sa Panginoon na kung sino makasama ko, yung binigyan din ako, mga kapatiran din. Una, ang binigay sa akin, 8 na yun, mga kasama ko intercessor. Alam mo ginawa ng kaaway? Hinak yung intercessor ko. Hindi ko na sila matawagan. Ako na lang nag-isa, hindi ko sila matawagan. Kahit ako nag-isa, mga ilang buwan yun nga, nahak ako. Pero nagpipray pa rin ako kahit ako mag-isa. Ngayon, nag-pray din ako sa Panginoon. Doon, nag-ating kami sa Victory, sa Alabang yung Victory. Nag-ating ako. Tapos kasi nag-ating ako sa Victory, lagi ako sa harapan. Ang sabi ng pastor, maghanap kayo ng ipag-pray nyo. Sabi gano'n. Kasi nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ituro mo sa akin kung sino yung pag-pray ko. Yun, nagkakilala kami nung isang kapatiran doon na nagkakilala kami, pinag-pray niya ako. Tapos mayroon pala siya gift na prayer na healing, pinag-pray niya yung likod ko kasi yung likod ko sumasakit din ito, pinag-pray niya. Gumaling siya, yung parang wala akong naramdaman, malakas ang pakiramdam ko. Tapos ngayon, kinausap ko siya. Sabi ko, sister, pwede ba may sali kita sa intercessor? Kasi yung intercessor ko, hinak ng kaaway. Ilan na lang kami nagpipray, 2 na lang kami. Yun, naging 3 kami. Ngayon, nagpray din ako sa mga kapatiran kung nais nila magkaroon ng bardin sa pananalangin araw-araw. Nagkaroon din, binigyan ako. Pinalista nga nila yung mga pangalan nila. Alam mo mga kapatid, 15 na kami, 15 sa intercessor group. Kaya lang yung iba, pag nagbubukas ako, ganito, is busy, puro busy. Busy sila, hindi sila nakakapagbukas ng cellphone kasi busy. Pero ang madalas talaga noon na nalangin kami. Kaming 3, minsan 5 kami, 4, ganun. Nandoon sila pag hindi busy. Lagi kami na nalangin, pinapipili namin ang pamilya namin, paikot. Tapos pagpili namin ng mga pastor sa buong mundo, pinapipili namin yung mga gawa sa church, pinapipili namin yon, mga pamilya namin, tapos mga pastor, tapos Pilipinas, pinapipili namin. Kasi hinihingi ko sa Panginoon yan yung panaginip, pangitain, discerning. Ngayon natulog ako, hindi pa COVID yun. Nanaginip ako, yung katabing bahay ko daw, may tubig hanggang bubong. Tapos tumayo ko, sinilip ko yung mga kapitbahay ko, nakita ko puno ng tubig yung bubong nila. Ayun sa aking bahay, wala naman tubig. Tapos kasi nagpray ako, sabi ko, Lord, huwag mo naman hayaan na mangyari yung mga nakita ko. Sabi ko, maawa ka naman sa amin, sa mga tao. Sabi ko, talagang pininiluto talagang naganap din yung kasi ang Panginoon, nakikita ng Panginoon ang mga pinagagawa ng tao. Tinapik lang sila, tinapik ng Panginoon. Nangyari yon yung ondoy. No, di ba? Yung ondoy pala yung napanaginipan kong matubig, umaagos galing sa bundok, umaagos, mapula, brown siya, tapos maagos hanggang sa lumubog ang sa Marikina, lumubog doon yun.
nakita ko rin yun. Kasi nabalitaan ko na gano'n. Tapos, kadi, no, lumubog, marami na ano, mga tao, undoy, marami na nasira ang mga business dahil linubog. Yun, pinakita ng Panginoon sa mga tao kasi naliligaw ng landas, tinapik lang. Ngayon, ito pa, nung pinakita rin sa akin ng Panginoon, yung hindi pa COVID nung panaginipan ko yan yung undoy. May naglalakad ako sa SM. Nakikita ko yung mga tao doon na matanda, bata, nasa tabi, nagsisilpon. Nahabag ako sa kanila. Sabi ko, bakit mga busy ang mga tao sa cellphone? Tapos ang mga bata, mga busy sa cellphone. Ba't hindi sila magbasa ng Bible? Sabi ko sa sarili ko. Sa sarili ko lang yun kasi nakikita ko sila eh. Kasi ako pag naglalakad ako sa SM, di naman ako nagsiselfone eh. Ay, di ko naman gawain yung nagsiselfone. Pero yung nakita ko, nahabag ako sa kanila, naawa ko. Matatanda pa ha. Tapos ngayon, nagpipray, sabi ko, Lord, ipuin mo naman itong mga tao nito nga magbasa sila ng salita mo. Alam mo mga kapatid, may nakita akong usok sa gitna ng daan doon sa SM. Gumagapang na ganyan na kulay blue. Kulay blue yung nakikita ko. Yung parang usok ang gumagapang na lumalakad na ganun. Nakita ko yun. Sabi ko, Lord, ano kaya yun? Sabi ko, bakit may gumagapang na Nandun ako sa SM, naglalakad. Kasi may binili ako. Sabi ko, may gumagapang. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko. Tapos, yun. Pinakita rin sa akin ng Panginoon yung ganun, yung may lumalakad. Yung pala, yun, salot nga dumating sa mundo. Yun na yun, nga COVID. Salot, di ba ang buong mundo, nagkasakit dahil sa COVID. Yun pala yun, nga salot na yun. Kasi yung salot, parang parang usok na gumagapang na ganun, yung parang lumalakad. Nakita ko yun. Sabi ko, ba't dinaanan ako nung usok na yun? Naglalakad ako. Pinakita rin sa akin ng Panginoon sa pangitain mo. Ngayon, nung nakita ko yun sa pangitain, nagdaan na muna ilang buwan, pero ata 1 taon o ilang buwan lang. Kasi di ko naman pinansin yun eh. Basta nagpray lang ako. Tapos, nagtanong ako sa Panginoon, ano kaya ibig sabihin ng Lord? Sabi ko, yun, pinakita rin sa akin ng Panginoon, COVID. Marami na COVID, marami na matay sa COVID. Nagkasakit, dami mga tao sa ospital na ospital dahil sa COVID. Alam mo, nagkabar din ako ng matindi nung nagka-COVID. Ha? Ito. Ang sabi ko doon sa munisipyo namin, doon sa Carmona, nakikiusap ako. Ang sabi ko sa kanila, paremenin niyo ako ng sasakyan at mic na malaki. Kasi pupunta ako sa ospital, naaawa ko sa mga tao doon. Nagkasakit sila sa COVID. Tapos, naawa ko mga bata, mga tanda, nagkasakit, namatay. Ngayon, sabi ko, punta ako dun sa ospital. I-announce ko doon, ang salita ng Diyos para bago man lang sila mamatay, makatanggap sila sa Panginoon. Yun ang sabi ko, alam mo ang ginawa doon sa namin doon sa barangay, binawalan ako. Hindi daw ako pwede lumabas. Pinagalitan ako. Hindi daw ako pwede lumabas, hindi daw ako pwede pumunta sa Manila, sa mga ospital. Kasi may COVID, matanda na daw ako. O pinagtawanan pa ako. Ang ginawa ko na lang, nagpray na lang ako sa bahay. Na maligtas yung mga ospital, makilala sila Panginoon, ipuin ng Panginoon, na tanggapin nila ang Panginoon. Kasi nahahawa ko, gusto ko talaga i-share ang salita ng Diyos. Sa cellphone nga, nag-message ako sa mga pastor. Nag-message ako, pastor, ganito, mga anak ko, ganito. Nag-message ako sa cellphone. Kasi hindi ako pinayagan dun sa barangay namin, hindi ako pinahiram ng sasakyan. Ang mic na malaki para i-announce doon sa ospital, hindi ako pinayagan. Pinagtawanan pa ako nila. Wala akong magawa. Ngayon, rare na lang ginawa ko. Tapos ito pa mga kapatid, ito pa nangyari sa akin. Yung kapitbahay ko doon sa Carmona, naglalakad ako. Medyo lambunan ako, nagtatap ako sa bahay. Nakita ko sila. Maano pa sila, wala sila sakit. Malakas pang katawan nila.
nung nakaraan ng linggo o 2 linggo, nalaman ko, nabalitaan ko yung kapitbahay namin yung sa tapat na nagkasakit sa COVID, dinala sa ospital. Naawa ko talaga kasi sinisirang ko yun ayaw niya tanggapin ang salita ng Diyos dinidigma. Tapos sa katabi rin nagkasakit din, dinala sa ospital. Naka-recover yun kasi naagapan yun kasi yung natakbo sa ospital, yung isa doon mismo sa bahay nila namatay. Ngayon yun, pinakita rin sa akin ng Panginoon. Tapos alam mo, ito pa yung ibang naramdaman ko noon, yung parang hindi ako makaamoy, tapos hindi ako makakain at nanghihinang katawan ko. Ang ginawa ko, nag-pray lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ng lakas. Huwag mo ko hayaan na mahawa sa mga sakit na pinadala mo sa mundo. Huwag mo hayaan, Panginoon, nga mahawa kami sa mga salot na pinadala mo sa mundo. Alam ko, Panginoon, na tinitisting mo lang, tinatapik mo lang kami ng mga nangyari na yung mga salot na yon. Ngayon, alam mo mga kapatid, nag-pray ako sa Panginoon. Pinilit ko kumain, wala ko pang amoy, lagi ko naligo araw-araw. Tapos pinaisip sa akin ng Panginoon na mag-uslob ako ng isang dakot na asin, tapos bawang, nag-uslob ako, nilagyan ko ng Vicks, inuslob ko yun sa aking katawan. Ako mag-isa nag-uslob. Ngayon, pagising ko sa umaga, nawala yun. Nagkaroon ako gana kumain, nagkaroon ako ng pang-amoy. Kasi pag nag-pray ka sa Panginoon, na malinis ang puso mo, ibibigay talaga ng Panginoon. Linigtas ako ng Panginoon sa COVID na yun. Yung katapat bahay ko, hindi naligtas, namatay siya. Tapos yung katapat ko rin bahay, na naka-recover siya. Kaya sinisira ko ng salita ng Diyos yun, ayaw nila. Hindi sila naniwala kasi nag-aatin sila sa simbahan. Nandun ako, nag-attend din sila, nagpe-pray, sila. Okay rin yun. Kaya lang, iba talaga yung sa Panginoon ka talaga dumiritso mag-attend sa Panginoon. Yan. Tapos, yung panaginip, yun, totoo pala talaga yung panaginip, pinakita sa akin. Yung mga nangyari na ondoy noon, nakita sa akin ng Panginoon nangyari. Tapos yung mga discerning, nangyari din yung pinakita sa akin ng Panginoon. Yung pangitain, pinakita rin sa akin. Minsan, niready ko pa ng Panginoon. Nung pinakita sa akin ng Panginoon gano'n, naniwala na ako. Kasi talagang pinakita sa akin. Una, hindi muna ako nagsasalita, hindi muna ako nagsasabi sa kapwa ko dahil hindi ko pa nakikita. Nung nakikita ko na sa katunayan, doon ako nagsasabi. Totoo pala yung discerning, totoo pala yung panaginip, totoo pala yung pangitain. Salamat sa Panginoon, binigyan ako ng ganun. Kaya kayo mga kapatid, yung payo ko sa inyo, mga magulang, nawa, tanggapin ninyo ang mga payo ko sa inyo kasi ito ay pinakita sa akin ng Panginoon ang kapangyarihan niya. Hello mga kapatid, sa mga magulang, mga anak, mahal na mahal ko kayo. Patotoo ko sa inyo yung buhay ko. Nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, sa buhay ko, ako ay ibang klase ako noon. Nandoon yung pagmumura ko, nandoon yung magalitin ako, nandoon yung nagsisimba ako sa simbahan ng malaki. Pag uwi ko, nagmumura. Pag inaway ko ng asawa ko, minumura ko rin siya. Tapos, ito pa mga kapatid, patotoo ko sa inyo. Nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, doon ko na ranasan na ako'y tunay na binago ng Panginoon. Nagbabasa ko ng Biblia noon, tapos nabautismuhan ako, tapos ngayon nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, doon nagbago ang aking family. Akong una nakilala sa Panginoon. Ako ang nakitang ilaw at asin sa family ko. Ang mga anak ko noon hindi pa rin Christian, ako pa lang. Ngayon, nung nakilala ko ng Panginoon, sinisiran ko na yung mga anak ko, nakakilala sila, at akong una na bautisman, pati sila na bautisman din, kasi nakakilala na sila sa Panginoon. Yung nga nabanggit ko kanina, tinuturuan ko sila na bago ka may matulog, nagpipray, bago kayo matulog, nagbabasa.
yun, na itanim nito sa kanilang puso at isipan. Ngayon, nung di pa kami nakilala sa Panginoon, mga kapatid, hirap kami sa buhay. Wala kami makain. Nangungutang ako ng bigas na isasain ko sa kapitbahay. Walang ulam. Inuulam namin doon tuyo, asin. Nag-uulam ako dahil hirap kami sa buhay. Ang dami ko pang revolto sa bahay. Nagdadasal ako sa revolto, hindi naman sumasagot. Kaya nung nakilala ko ang Panginoon, yun, tuloy-tuloy ang blessing na binigay sa akin ng Panginoon. Nagkaroon ako kapayapaan sa aking buhay at nakitang ilaw at asin sa buhay, sa family ko. At sila din naakay ko sa Panginoon. Nag-aral ako ng Bible School. Naka 1 year lang ako, ginamit na ako ng Panginoon. May binigay sa akin ng Panginoon ng ministry, hinawakan kong church. Ngayon, pati anak ko si Pastor nag-aral din yan Bible School. Sabi ko, anak, punta ka doon sa Bible School kasi hindi ako marunong mag-English. Sabi ko, i-offer kita sa Panginoon. Kayo ang in-offer ko sa Panginoon nun yung anak ko si Pastor Ngayon, siya ginamit ng Panginoon. Malaking ministry hinawakan niya. Kasi hindi na ako marunong. Sabi ko nga sa pastor namin sa Bible School, Pastor, sana diretsa na lang dun sa Bible kasi hindi ako marunong mag-English. Sabi ko ganun. Sabi sa akin ng pastor, Nanay, sabi niya, kasi dapat marunong ka mag-English kasi pag mayroon ka membro nga Amerikano, hindi maintindihan. Oo nga pala, sige, nagpatuloy ako. Sige, nagpatuloy ako mag-aral. Naka 1 year ako. Tapos ngayon, yun, ginamit na ako ng Panginoon doon. Ngayon, ang mga anak ko, sila, nakilala sa Panginoon, ginamit sila ng Panginoon, nagturo yung anak ko si Pastor, binigyan siya ng anointing, power, nagpupunta ng bundok, nagpipray, nagpapasting, pinakita sa kanya ng Panginoon ng kapangyarihan. Yun. Tapos ngayon, yung mga anak ko, lahat sila mula panganay hanggang bunso, sila ay nangangaral din ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Yun ang kinukinto ko sa iyo dahil naranasan ko sa aking buhay. Ngayon, hanggang ngayon, pinagpala kami ng Panginoon. Sa totoo lang, nag-pray ako noon. Born again na kami lahat. Nung hindi pa kami Christian, namasukan yung anak kong bunso, ang kambal ko, namasukan ng houseboy para lang makapag-aral. Ako rin, namasukan din ako para din kumita. Ngayon, kasi ang bahay namin noon, naibinta ng mister ko na wala kami bahay. Ngayon, nung nung namasukan, yung pinasukan ko noon, Christian din, yung pinasukan namin doktora, yung doktora, sa Panginoon din, naglilingkod siya. Ngayon, nakasakay ako ng kotse doon sa likod nila. Sabi ko, may pinakita sa akin, kasi hiningi ko sa Panginoon yan, bago ko nakilala sa Panginoon ko, hiningi ko yung panaginip, pangitain, panaginip, pangitain, yung discerning, hiningi ko sa Panginoon yan, binigay sa akin. Ngayon, nasa likod ako ni doktora sa kotse. Nakita ko noon, sabi ng Panginoon, makakabili kang bahay dito. Rinijik ko ng Panginoon kasi sabi ko, paano ko Lord makabili bahay kami dito? Mahirap lang kami, nangamuhan kami, katulong lang yung mga anak ko. Yun pala, may plano talagang Panginoon. Yun, sa madaling salita, naka-abroad noon yung mga anak ko, naka-abroad yung kambal, abroad sila, tapos nakabili kami ng bahay dito sa Carmona. Yan po rin po ang Panginoon. Yung pangitain, totoo pala. Tapos, pinagpala kami pa na sabi ko, Lord, nung nakabili kami bahay kasi wala kami nung kotse, wala kami nung sasakyan, nagtatricycle lang ako noon. Yung tricycle noon, minsan nababasa ako, pag wala akong pamasahe, 200, back and forth, pag wala akong pamasahe, hindi ako makapag-attend. Nag-pray ako sa Panginoon. Yung binigay sa akin ng Panginoon. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 4 na gulong para pag nag-attend ako, may sasakyan ako. Ganun. Alam mo, binigay sa akin ng Panginoon, 6 na gulong. Nakabili yung anak ko ng isang motor. Nakabili yung apo ko isang motor. Nakabili
yung dalawang kambal ko ng tigisa sila motor, edit 6 na gulong. Sabi ko, nagtanong din ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, bakit 6? Hindi naman ako makasakay sa motor. Sabi ko, nung hindi pa COVID, hiningi ko talaga sa Panginoon yan. Tapos, nagpray ako ulit, sabi ko, Lord, hindi 6 na gulong. 4 kutsi, sabi ko ganun. Kutsi, kasi di naman ako makasakay sa motor, magbabasa din ako ng ulan, pumunta sa church. Ngayon, sabi ko, kutsi, alam binigay mga kapatid, na kutsi, binigyan ng kutsi. Binigyan lahat ang mga anak ko ng kutsi. Lahat sila may mga kutsi na. Biro mo yun, pag naghingi ka pala ng isang bagay, dodoblihin ng Panginoon. Kasi nakikita ng Panginoon ang puso natin. Nakikita ng Panginoon ang, mag-pray tayo, na may marumi tayo sa puso, hindi sidiring din ng Panginoon. Oo, sa totoo lang, kasi pinakita sa akin ng Panginoon eh. Bawat hiniling ko sa Panginoon, binibigay niya. Bawat hiningi ko sa Panginoon, binibigay niya. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lahat ng mga hiniling ko sa Panginoon, binigay niya. Yung kahirapan namin noon, naranasan ko ngayon ang kaginhawaan. Naranasan ko ngayon ng sobra-sobra ang blessing namin. Ang pagkain, sobra-sobra. Noon, wala kami makain, pero ngayon sobra-sobra ang pagkain namin. May sasakyan na kami nga ginagamit. Purihin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, itong 2025, magtuto kayo sa salita ng Diyos. Kung mayroon dyan pastor, kung mayroon dyan share na salita ng Diyos sa malapit sa inyo, pakinggan ninyo. At ito'y ang Panginoon nangungusap na sa bawat isa sa inyo. Dahil ang Panginoon malapit na darating. Dahil ang mga tao, marami ang mapapahamak pag hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. Kaya dapat, pag mayroon kayo narinig ng salita ng Diyos, maging aware, tanggapin nyo ang salita ng Diyos kasi nasa Bible. Magbasa lang kayo ng Bible, makikita ninyo, mararamdaman nyo ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Kasi nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon sa Bible pag nabasa ninyo. Kasi nandoon yung paano tayo ingatan ng Panginoon, paano tayo disiplina ng Panginoon, para pag tayo nakakilala sa Panginoon. Tulad ko, nauna ako na Christian sa pamilya ko. Naagay ko lahat ang mga anak ko. Naturuan ko sila ng mabuting asal. Hindi sila palaban. Ngayon, nalulungkot ako. Bakit? Ang mga bata ngayon, ibang klase na. Lumalaban na sa magulang. Mga sutil na sila, mga rebelde na sila. Kaya naawa ko ngayon sa mga magulang kasi ang mga magulang sobrang bait sa kanilang mga anak. Turuan ninyo ang mga anak ninyo, bigyan nyo ng salita ng Diyos, magbasa kayo para ang mga anak ninyo makakilala rin sa Panginoon. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon. Ang mga apo ko, may mga kutsi na rin, yung anak ni Pastor. Nakikita ko sa bawat prayer ko, nakikita ko, totoo talaga. Kasi pinagpipray ko sila nga, ganito, mga hindi lagot sa Panginoon, ganito, binigay ng Panginoon. Kaya nagugulat na lang ako eh. Pinakita sa akin ng Panginoon. Hindi nga ako makapaniwala, pero nakita ko talaga, pinakita sa akin ng Panginoon. Binigay lahat ng Panginoon. Dati wala kami bahay. Dahil sinadlan ng mister ko sa bangko na Rimata, pinadlock, wala kami matirhan. Napunta kami sa Magalang. Nakabili kami bahay dito nga, maliit ang mga bahay dito kasi resettlement. Ngayon binigyan na ang mga anak ko ng bahay, kanya-kanya na sila. Malalaki pa yung mga bahay binigay sa kanila, kanya-kanya sila. Samantala noon, wala kami matirhan. Purihin pong Panginoon, binigay lahat ng Panginoon. Kaya ako, alam mo, napapaiyak ako pag meron ako nakikitang mga tao na napapahamak, napapasama, napapaiyak ako. Kasi naawa ko sa kanila eh. Kasi wala pa sila sa Panginoon. Sabi ko nga sa anak ko, Billy, pwede ba magsalita dito sa vlogger na ito para marinig ng lahat? Kasi kasi lalo na may edad na ako. Hindi na ako makapunta sa mga ganito lugar. May edad na ako. Hindi katulad ng bata pa ako, talagang evangelism ako noon. Pinupuntahan ko ng mga tao, ng mga kaibigan ko. Nag-evangelist talaga ako. Prangkana ako magsalita. Sabi ko, pwede ba dito magsalita sa vlogger? Ayun, tinuruan ako ngayon ng anak ko sa vlogger. Kaya salamat sa Panginoon. Kung sino man makarinig nito, masalamat tayo sa Panginoon.
Kung sino ang mga anak ninyo makarinig nito, ang Panginoon ang kikilos sa buhay ninyo. Magbasa lang kayo ng Bible, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Babaguhin kayo kung ano man mga ugali natin, babaguhin tayo ng Panginoon. Kasi ako ganyan noon, ibang ugali ko noon. Ibang ugali ko talaga noon. Kaya nagtaka rin ako sa buhay ko dahil palasigaw ako noon. Pero ngayon pag nagsalita ko, binago na rin ng Panginoon pananalita ko, mahinahon na. Hindi katulad dati.